Akala ko, binuo ni Vanessa ang nawasak kong mundo nang mamatay ang aking asawa. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti, dahan-dahan niyang pinapatay ang kaisa-isa kong kayamanan, si Emma. Isang gabi, narinig ko ang katotohanang dumurog sa aking pagkatao. Ang babaeng pinagkakatiwalaan ko ay isang ahas na handang itapon ng anak ko para sa pera. Magbabayad ka, Vanessa. Sisiguraduhin kong sa impyernong ginawa mo para kay Emma, ikaw ang unang masusunog. Kaya mo bang makita ang bagsak ng isang CEO na tinalikuran ang lahat para sa paghihiganti? Huwag kang mag-alala, Marco. Kaunting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang pirma ni David sa mga papeles na ito, itatapon ko rin ang batang yan sa isang boarding school sa probinsya. Isang malaking sagabal lang siya sa plano natin at sawang-sawa na akong magkunwaring mahal ko ang anak ng babaeng yon. Napakauto-uto ni David. Basta haplusin mo lang ang ego niya, lahat ibibigay sa'yo. Huminto ang mundo ko sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng aming marangyang silid. Ang boses na yon, ang malambing at tila anghel na boses ni Vanessa na nagpapatulog sa akin gabi-gabi, ay tila naging isang matalim na itak na humihiwa sa aking pandinig. Ang bawat salita niya ay may kalakip na halakhak na puno ng lason. Isang halakhak na hindi ko kailanman narinig sa loob ng 2 taon naming pagsasama. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng pinto. Nakita ko si Vanessa na nakatalikod. Masayang hinahaplos ang mga mamahaling alahas na binili ko para sa kanya, habang ang kabilang kamay ay mahigpit na hawak ang telepono. Ang kanyang tindig ay hindi ang mapagkumbabang asawang kilala ko. Ito ay tindig ng isang mandaragit na sa wakas ay nakasulyap na sa kanyang huling biktima. Ngunit ang mas matinding hapdi ay hindi nanggaling sa loob ng silid, kundi mula sa ibaba ng aking mga mata. Sa madilim na dulo ng hallway, malapit sa hagdan, naroon ang aking 10 taong gulang na anak na si Emma. Nakaluhod ang maliit na bata sa tapat ng aking mga sapatos na gagamitin ko sana sa trabaho bukas. Gamit ang isang lumang basahan at munting kamay na nanginginig sa pagod, pilit niyang pinapakintab ang aking leather shoes. Napansin ko ang kanyang mga braso, payat, at tila may mga bakas ng madidilim na pasa na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang mahabang manggas. Nakita ko ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mga mata, bumagsak sa aking sapatos, at agad niyang pinunasan ito dahil sa takot na baka may makakita. Si Emma, ang aking munting prinsesa na dati ay laging masayahin, ay tila isang anino na lamang ng kanyang sarili. Tahimik na nagsisilbi sa gitna ng gabi habang ang lahat ay natutulog. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang dala-dala kong maliit na kahon ng paborito niyang kakanin na binili ko sa daan pauwi ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng bato. Naalala ko ang mga sumbong ni Vanessa nitong mga nakaraang buwan na si Emma raw ay nagiging tamad, na ninanakaw daw ang kanyang mga gamit at kailangan ng mahigpit na disiplina. Naniwala ako. Pinagalitan ko ang aking anak. Pinagkatiwalaan ko ang lason sa halip na ang sarili kong dugo. Ang bawat kiskis ng basahan ni Emma sa aking sapatos ay parang tunog ng isang pusong dahan-dahang nagkakapira-pira. Heto ang aking anak, ang huling alaala ng aking yumaong asawa na ginagawa ang lahat para lamang makuha ang aking pansin at pagmamahal. Habang ang babaeng pinakasalan ko ay nagluluto na palang ng aming libingan sa loob mismo ng aking pamamahay, ang bawat butil ng pawis sa noo ni Emma ay sumisigaw ng isang sakripisyong hindi ko man lang napansin dahil sa aking pagkabulag. Hindi ko magawang humakbang, hindi ko magawang sumigaw. Ang hangin sa aking baga ay tila naging abo, tuyot at nakakasakal. Tumingin ako sa kisame ng mansyong ito na pinaghirapan kong itayo. Ngunit sa sandaling ito, tila isa na lamang itong gintong hawla na puno ng mga ahas. Nakita ko si Emma na humalik sa aking sapatos bago niya ito itinabi ng maayos. Isang huling kilos ng wagas na pagmamahal bago siya dahan-dahang tumayo at lumakad palayo.
Ang kanyang balikat ay bagsak na tila pasan ang buong mundo. Hanggang kailan? Hanggang kailan ko hinayaang mangyari ito? Sa dinami-dami ng mga kaaway na tinalo ko sa mundo ng negosyo, paano ako naging ganito kadesperado para sa pag-ibig na nakalimutan kong protektahan ang tanging bagay na tunay na mahalaga? Ang boses ni Vanessa sa loob ng kwarto ay muling narinig. Nagpaplano na para sa kinabukasan na wala kami ni Emma. Sa dilim ng hallway, isang sumpa ang nabuo sa aking puso. Hindi ko hahayaang matuloy ang iyong plano, Vanessa. Hahayaan kitang maniwala na ako ay utu-uto. Hahayaan kitang isipin na ikaw ang may hawak ng baraha. Pero sisiguraduhin ko na ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Emma ay babayaran mo ng buong buhay mo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isa lamang ang tanong na paulit-ulit na humahampas sa aking isipan. Paano ko hihilingin ang tawad ng aking anak kung ang mismong ama niya ang naghatid sa kanya sa pintuan ng impyerno? Ang bawat ngiti mo ay parang patalim na dahan-dahang bumaon sa aking lalamunan, Vanessa. Habang nakaupo ako sa tapat mo sa hapagkainan, pinapanood ko ang bawat kilos mo, ang marahang paghaplos mo sa iyong tiyan, ang tila banal na kislap sa iyong mga mata, at ang matatamis na salitang lumalabas sa iyong mga labi. Nakakasuka. Paano nagagawang magmukhang anghel ng isang demonyo habang nilalamon niya ang kaluluwa ng mga taong nasa paligid niya? David, mahal, kailangan nating pag-usapan ang magiging nursery ng baby natin. Malambing na simula ni Vanessa habang nilalagyan niya ng mainit na kape ang aking tasa. Naisip ko, ang kwarto ni Emma ang pinakamaganda ang sikat ng araw. Mas makakabuti iyon para sa kalusugan ng ating anak. Maari naman nating ilipat si Emma sa maliit na kwarto sa itaas, di ba? Tumingin ako kay Emma. Nakayuko lang siya. Ang kanyang tinidor ay dahan-dahang pinaglalaruan ang kapirasong itlog sa kanyang plato. Walang imik, walang reklamo. Pero nakita ko ang paghigpit ng hawak niya sa kanyang lumang panyo sa ilalim ng mesa, ang panyong tanging natitirang alaala mula sa kanyang tunay na ina. Ang kwartong iyon ay hindi lang basta silid. Iyon ang kaisa-isang lugar kung saan nararamdaman pa rin niya ang yakap ng kanyang mama. At ngayon, kahit iyon ay balak pang agawin ng babaeng nasa harap ko. Ganoon ba? Sagot ko. Pilit na pinapakalma ang aking boses habang ang aking mga kamao ay nakaakubli sa ilalim ng mesa. Kung yan ang gusto mo, Vanessa, ikaw ang mas nakakaalam kung ano ang mabuti para sa baby. Nakita ko ang mabilis na pag-angat ng tingin ni Emma sa akin. May lungkot, may pait, at may matinding pagkabigo sa kanyang mga mata. Parang sinasabi niya, "Pati ba naman ito, Papa? Pati ba naman ang huling proteksyon ko? Ibibigay mo?" Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sumigaw at sabihing, "Hindi anak, walang aagaw sa kwarto mo." Pero kailangan kong magtiis. Ang bawat hakbang ko ay dapat nakasing ingat ng isang mangangaso sa gitna ng gabi. Agad na kumilos si Vanessa matapos ang almusal para siyang isang reyna na naguutos sa kanyang mga alipin. Pinanood ko kung paano niya ipinatapon ang mga gamit ni Emma sa isang madilim at maalikabok na silid sa attic. Ang mga luma at sirang laruan, ang mga drawing ni Emma para sa akin na hindi ko man lang nabigyan ng pansin, ang lahat ng ito ay itinambak na parang mga basura sa isang sulok. Nang pumasok ako sa attic para tingnan ang kalagayan ni Emma, natagpuan ko siyang nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang isang lumang damit ng kanyang ina. Walang ilaw sa silid kundi ang manipis na sinag ng araw na dumadaan sa maliit na bintana. Ang amoy ng alikabok at amag ay sapat na para sumakit ang aking dibdib. Ngunit mas masakit makita ang aking anak na tahimik na lumuluha habang maingat na nililigpit ang kanyang mga gamit sa gitna ng kadiliman. "Papa, okay lang po ako rito." Bulong niya nang marinig ang aking yabag. Hindi siya tumingin sa akin. Mas malapit po ako sa langit dito. Mas madali ko pong makakausap si Mama.
Ang bawat salita niya ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking puso. Ganito na ba siya katatag? O ganito ko na ba siya kinalimutan kaya natuto siyang maging matatag ng mag-isa? Hinawakan ko ang kanyang balikat, ang payat niyang balikat, na tila anumang oras ay mababali. Wala akong masabi. Ang tanging nagawa ko lang ay ayusin ang isang maliit na drawing niya sa dingding. Isang larawan naming dalawa na magkahawak kamay sa ilalim ng malaking puno. Lumabas ako ng attic na may dalang matinding puot. Pagbaba ko sa sala, nakita ko si Lola Rosa, ang aming matandang katulong, na tila may gustong sabihin ngunit pinipigilan ng takot. Alam kong alam niya ang lahat. Alam kong nakikita niya ang bawat kurot at bawat masamang salitang ibinabato ni Vanessa kay Emma kapag wala ako. Ngunit sino ang maniniwala sa isang katulong laban sa asawa ng isang makapangyarihang CEO? Nang gabing iyon, nagkunwari akong may tinatapos na trabaho sa aking opisina. Ngunit ang totoo, ang aking mga mata ay nakatitig sa monitor ng aking computer. Ang lihim na kamera na inilagay ko sa loob ng aming silid. Nakita ko si Vanessa na pumasok. Dahan-dahang isinara ang pinto at naghubad ng kanyang balatkayong kabutihan. Dinig na dinig ko ang kanyang mahinang pagtawa habang binubuksan niya ang isang bote ng mamahaling wine mula sa aking koleksyon. Ininom niya ito ng diretso mula sa bote. Ang likido ay dumaloy sa kanyang mga labi na para bang iyon ang pinakamatamis na tagumpay. Walang pag-aalala para sa bata sa kanyang sinapupunan. Walang bakas ng pagbubuntis sa bawat malaki niyang hakbang at marahas na pagkilos. Doon ko napatunayan ang lahat. Ang ultrasound na ipinakita niya, ang mga pagkahilo, ang bawat hinaing ng kanyang katawan, lahat ay isang malaking palabas, isang kasinungalingan para makuha ang aking yaman at para tuluyang mabura si Emma sa aking buhay. Habang pinapanood ko siyang humaharap sa salamin at hinahaplos ang kanyang patag na tiyan na may mapanuring ngiti, tila narinig ko ang tinig ng aking yumaong asawa sa hangin, nagpapaalala sa akin ng aking pagkukulang. Ang babaeng ito ay hindi lang asawa. Siya ay isang manggaganso na handang pumatay ng damdamin para lamang sa pera. Isang mensahe ang biglang lumitaw sa aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila nagbigay ng panibagong kulay sa aking galit. Hindi lang ikaw ang biktima niya, David. Tanungin mo ang sarili mo, nasaan ang bangkay ng unang lalaking nagmahal sa kanya? Napahawak ako sa aking ulo. Ang aking mundo ay tila isang malaking maze na puno ng mga patibong. Sino ang taong ito? At ano pa ang mga lihim na itinatago ni Vanessa sa ilalim ng kanyang mga mamahalin at mababangong pabango? Tumingin ako sa labas ng bintana, sa madilim na gabi kung saan tanging ang buwan lang ang nagbibigay ng liwanag. Maghintay ka lang, Vanessa. Ang bawat baso ng wine na iniinom mo ngayon ay magiging mapait na lason sa oras na simulan ko na ang aking paniningil. Pero bago yon, kailangan ko munang malaman, sino ang baby na tunay na itinatago mo sa iyong mga nakaraan? Wala kang kwenta. Kahit itong maliit na bagay, hindi mo maingatan? Ang sabi ko, punasan mo ang alikabok, hindi ang ihulog ito sa sahig. Alam mo bang mas mahal pa ang halaga nito kaysa sa buhay mo? Ang boses ni Vanessa ay parang kulog na yumanig sa buong sala. Ngunit ang bawat salita niya ay kasing tajim ng mga bubog na nakakalat sa sahig. Tumakbo ako pababa ng hagdan nang marinig ko ang pagkabasag ng isang bagay na napakahalaga sa akin. Pagdating ko sa ibaba, tumigil ang tibok ng puso ko. Ang asul na ceramic vase, ang huling regalo ng pumanaw kong asawa na si Sarah bago siya mawala. Iyon ang tanging bagay na natira sa gitna ng sala na nagpapaalala sa amin ng kanyang presensya. At ngayon, nakikita ko itong durog-durog, nagmistulang mga asul na luha sa ibabaw ng marmol na sahig. David! Mahal, tingnan mo ang ginawa ni Emma.
Mabilis na sabi ni Vanessa nang makita niya ako. Agad siyang nagkunwaring nagulat at natataranta. Sinasabihan ko lang siyang mag-ingat sa paglilinis pero bigla niyang binitawan. Sadyang binagsak niya David. Tila nagre-rebelde dahil pinalipat ko siya ng kwarto. Tumingin ako kay Emma. Nakatayo siya sa gitna ng mga bubog. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Walang boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Tanging ang nanginginig niyang balikat ang nagpapakita ng kanyang takot. Ngunit hindi ang takot sa akin ang nakita ko, kundi ang takot sa babaeng nasa tabi ko. Pulutin mo yan, Emma. Ngayon din. Utos ni Vanessa, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagmamay-ari. Huwag kang gagamit ng walis. Gamitin mo ang mga kamay mo para matuto ka kung paano magpahalaga sa mga bagay dito sa bahay. Nakita ko ang pag-aatubili ni Emma, ngunit nang tingnan siya ni Vanessa, nang may nanunulisik na mga mata, dahan-dahan siyang lumuhod. Nakita ko ang kanyang maliliit na daliri na dumidikit sa matatalim na dulo ng ceramic. Isang duguang bakas ang agad na sumibol sa kanyang hintuturo. Ang bawat piraso na pinupulot niya ay may kasamang hapdi na tila sa akin bumabaon. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itulak si Vanessa palayo at sabihing nakita ko sa camera kung paano niya sadyang itinulak ang vase nang dumaan si Emma. Pero kailangan kong maging kasing lamig ng yelo. Kung ipapakita ko ang galit ko ngayon, mas lalong magiging maingat ang ahas na ito. Hayaan mo siya, Vanessa. Ang tanging nasabi ko, ang boses ko ay tuyot at walang emosyon. Kung yan ang paraan para matuto siya, hayaan mo siyang tapusin ang paglilinis. Nakita ko ang munting kislap ng tagumpay sa mga mata ni Vanessa. Lumapit siya sa akin at humilig sa aking balikat. Salamat sa pag-unawa, mahal. Ayaw ko lang namang lumaking bastos ang anak mo. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti niya. Pagtalikod ni Vanessa para kumuha ng juice sa kusina, mabilis akong lumapit kay Emma. Hindi ko siya tinulungang magpulot ng bubog. Sa halip ay hinawakan ko ang kanyang kamay na nanginginig. Nakita ko ang lalim ng sugat sa kanyang palad. Ang dugo ay dahan-dahang humahalo sa alikabok ng nakaraan. Papa, bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po hinulog. Alam ko, anak. Bulong ko pabalik. Sapat na para sa aming dalawa lamang. Huwag kang bibitiw. Malapit na tayong matapos sa pagtitiis na ito. Nang gabing iyon, matapos masiguro na mahimbing na ang tulog ni Vanessa dahil sa pagod. Kunwari ng kanyang pagbubuntis, dahan-dahan akong umakyat sa attic. Dala ko ang isang maliit na medical kit. Natagpuan ko si Emma na nakabaluktot sa kanyang maliit na kama. Ang kanyang mga kamay ay nakabalot sa isang basang bimpo. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng isang maliit na bombilya, dahan-dahan kong nilinis ang kanyang mga sugat. Ang bawat pagdampi ng bulak na may alcohol ay nagpapangiwi sa kanya. Ngunit walang tunog ng reklamo ang lumabas sa kanyang bibig. Ang katatagan ng batang ito ay nagpapahiya sa akin bilang isang ama. Masakit ba? Tanong ko habang maingat na nilalagyan ng benda ang kanyang mga daliri. Mas masakit po ang makitang basag ang regalo ni Mama. Sagot niya, at doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Iyon na lang po ang natitira sa kanya dito sa sala, Papa. Ngayon, wala na po siya doon. Parang tuluyan na po siyang pinalayas ni Tita Vanessa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi siya mawawala, Emma. Hanggat narito tayo, hindi siya mawawala. Ang mga bubog na yon ay mabubuo nating muli. Sa ibang paraan. Habang pababa ako ng hagdan, muling nag-vibrate ang aking telepono. Ang misteryosong numero na nagpadala ng mensahe kanina ay muling nagparamdam. Sa pagkakataong ito, may kasama itong larawan. Isang lumang litrato ni Vanessa, mas bata pa siya rito, at may karga siyang isang sanggol na lalaki sa isang tagong lugar sa probinsya. Ang batang iyan, ang tunay na tagapagmana na inihahanda niya, David. Ang perang ninanakaw niya sa kumpanya mo ay hindi para sa baby, sa tiyan niya, kundi para sa batang iyan
na itinago niya sa loob ng 8 taon. Napatigil ako sa gitna ng hagdan. Ang bawat piraso ng katotohanan ay dahan-dahang nabubuo sa aking isipan, kasing talim ng mga bubog na pinulot ni Emma. Si Vanessa ay hindi lang basta manggaganso. Isa siyang arkitekto ng pagkasira ng aming pamilya. Tumingin ako sa pintuan ng aming silid kung saan mahimbing na natutulog ang kaaway. Ang aking puso ay wala ng puwang para sa awa. Kung ang gusto mo ay giyera, Vanessa, ibibigay ko sa iyo ang isang labanan na hindi mo kailanman malilimutan. Pero bago ang lahat, kailangan kong malaman. Sino ang kumuha ng litratong ito? At bakit niya ako tinutulungan ngayon? Isang anino sa labas ng aming gate, ang nakita kong mabilis na nawala nang iangat ko ang aking tingin. Isang anino na tila pamilyar ang tindig. Ang gabi ay malalim na. Ngunit para sa akin, ang bawat segundo ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng lahat ng ninakaw sa amin. Ang tanong na lamang ay, sino pa ang mga kakampi mo sa loob ng bahay na ito, Vanessa? Ang bawat pagpindot ko sa keyboard ay tila pagpukpok ng martilyo sa isang kabaong na dahan-dahang ikinakabit para kay Vanessa. 3:00 ng madaling araw. Ang mansyon ay balot ng nakabibinging katahimikan, maliban sa mahinang ugong ng aking computer at ang paminsan-minsang paggalaw ng hangin sa labas ng aking opisina. Nakita ko sa monitor ang anino ni Vanessa na dahan-dahang lumabas mula sa aming silid. Dala-dala niya ang isang maliit na flashlight. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa paligid. Isang kilos na hindi para sa isang buntis na nangangailangan ng pahinga, kundi para sa isang magnanakaw na may sinusubukang pasukin. Nagkunwari akong mahimbing na natutulog sa loob ng aking opisina. Ipinikit ko ang aking mga mata, ngunit ang aking pandama ay nakatuon sa bawat kalansing ng pinto. Pumasok siya. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa hangin ng aking silid-aralan. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas ng aking laptop. Mabilis ang kanyang mga daliri sa pag-type. Ang aking mga mata ay bahagyang nakabukas sa isang maliit na siwang. Pinapanood ko siyang kumuha ng litrato ng bawat screen na nagpapakita ng mga blueprint ng aking bagong software, ang proyektong nakatakdang magpabago sa industriya ng teknolohiya. Ang dali mo talagang utuin, David. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng pangungutya. Sa ilang linggo, wala ka ng kumpanya. Magiging akin na ang lahat. At ang perang ito ay sapat na para sa amin ni Marco at para sa kinabukasan ng aking tunay na anak. Sa sandaling iyon, ang galit sa aking dibdib ay hindi sumabog. Sa halip, ito ay naging yelo. Ang bawat impormasyong nakukuha ko ay nagsisilbing piyesa ng isang puzzle na unti-unti kong nabubuo. Ang karibal na kumpanya na matagal nang sumusubok na sirain ang aking negosyo ay ang siya ring nagbabayad kay Vanessa. Isang malinaw na pagtataksil, hindi lang sa ating pagsasama, kundi sa aking buhay at sa aking mga pinaghirapan. Tumunog ng mahina ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Marco. Nakuha mo na ba? Siguraduhin mong hindi ito alam ni David. Kapag naibenta na natin ang data na ito, wala na tayong kailangang balikan sa taong iyon. Handa na ang lahat sa probinsya. Ang anak mo ay naghihintay na sa iyo. Binasa ko ang bawat salita sa screen habang nakatali ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa, pinipigilan ang sarili na tumayo at tapusin ang lahat. Pero hindi pa ngayon. Ang paghuli sa kanya sa akto ay isang bagay, ngunit ang paglantad sa buong plano niya sa harap ng mga taong pinagkakatiwalaan namin ay isang mas matamis na tagumpay. Nang matapos siya sa pagkopya ng data, maingat niyang ibinalik ang lahat sa ayos na tila walang nangyari. Bago siya lumabas, tumigil siya sa tapat ng aking mesa.
Naramdaman ko ang kanyang titig, isang matalas at mapanuring titig na tila sinusuri kung gising ba ako o hindi. Nagkunwari akong humilik ng bahagya. Narinig ko ang mahinang halakhak niya bago tuluyang nawala ang kanyang mga yabag sa hallway. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa aking computer. Tiningnan ko ang file logs. Nakita ko ang bawat folder na kanyang binuksan, bawat data na kanyang inilipat sa isang external drive. Lahat ng ito ay automatic kong nire-record ng system na inilagay ko sa aking sariling network. Isang honeypot na sadya kong ginawa para sa mga taong gustong magnakaw sa aking kumpanya. Hindi ko akalain na ang pinakamalaking banta sa aking negosyo ay ang babaeng natutulog sa tabi ko gabi-gabi. Ang bawat pagmamahal na ipinakita ko sa kanya ay tila isang nakalalasong alak na ako mismo ang naghain. Sa kabila ng aking matinding galit, isang imahe ang pumasok sa aking isipan. Si Emma sa attic, mag-isa, nagdarasal. Kung hindi ko tutapusin ito ng tama, si Emma ang madadamay. Si Vanessa ay hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kailangan ko ng mas matibay na plano. Kailangan ko ng mga taong hindi niya inaasahang kakampi ko. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng isang maikling mensahe sa taong nagpadala sa akin ng mga ebidensya. Alam ko na ang tungkol kay Marco. Sino ka at bakit mo ginagawa ito? Hindi nagtagal. Isang mensahe ang bumalik. Ako ang taong pinalayas mo sa kumpanya mo 5 taon na ang nakalilipas dahil sa maling akusasyon ni Vanessa. Ako ang taong nawalan ng lahat dahil sa babaeng yon. At ngayon, ako ang magiging susi mo para makuha ang hustisya. Napatitig ako sa pangalang lumabas sa screen. Elena, ang aking dating head secretary na akala ko ay nagnakaw ng pondo. Ngunit ngayon ay nalaman kong biktima rin pala ng paninira ni Vanessa. Doble ang aking pagkakamali. Doble ang dapat kong pagbayaran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ako basta CEO na nawalan ng pera. Ako ay isang ama na babawiin ang lahat para sa kanyang anak. Ang laro ay nagsisimula na, Vanessa. At sa bawat galaw mo, sisiguraduhin kong unti-unti kang mahuhulog sa sarili mong patibong. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang mabagal na pagbitay para sa akin. Habang ang aking mga mata ay nakapako sa mga screen sa loob ng aking lihim na opisina, ang aking puso ay parang dinudurog ng bawat imaheng nakikita ko. Ang kamera na ipinain ko sa loob ng bahay ay nagpapakita ng isang katotohanang hindi ko kayang tanggapin. Sa loob ng kusina, nakita ko si Emma. 8:00 na ng umaga, ngunit siya ay nasa sahig. Pinupunasan ang natapong gatas na sadya yatang ibinuhos ni Vanessa para lamang magkaroon ng dahilan para mapagalitan ng bata. Ang aking anak ay payat. Mas payat kaysa sa huling beses na napansin ko siya. Ang kanyang mukha ay walang kislap, tila isang halamang unti-unting natutuyo dahil walang nagdidilig. Emma, ang bagal mo. Gusto mo bang palipasin ko ang buong araw mo nang walang laman ng tiyan? Ang boses ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Dahil sa katangahan mo, hindi ka kakain ngayon. Iyon ang parusa mo. Nakita ko si Emma na tumango lamang ng mahina. Hindi siya lumaban. Hindi siya nagsalita. Tanging ang mahinang paghuni ng kanyang tiyan ang naririnig ko sa pamamagitan ng microphone. Isang tunog na nagpabagsak sa aking mga balikat. Nang makaalis si Vanessa para maghanda para sa kanyang appointment kunwari, dahan-dahang lumapit si Emma sa lababo. Binuksan niya ang gripo, uminom ng tubig at tumingin sa kawalan. Pagkatapos, lumuhod siya sa harap ng isang maliit na altar kung saan nakalagay ang mga larawan ng kanyang ina. Panginoon, pakibusog po ninyo si Papa sa trabaho niya. Mahinang bulong ni Emma sa gitna ng kanyang gutom. Huwag po ninyong hayaang mapagod si Papa para hindi po siya magalit sa akin. Sana po maging mabuting anak ako para hindi na po mabalisa si Tita Vanessa. Lord,
Busugin niyo po si Papa para hindi po siya mapagod. Ang bawat salita ay parang isang latay sa aking kaluluwa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong basagin ang screen at lumipad pa uwi para yakapin siya. Para pakainin siya ng kahit anong pagkain na makakapagpawi sa kanyang gutom. Ngunit alam ko, kapag nagpakita ako ngayon, mawawala ang lahat ng ebidensyang kailangan ko. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-text sa aming pinagkakatiwalaang kusinero, si Mang Cardo, na alam kong may malasakit din sa bata. Cardo, mag-iwan ka ng pagkain sa likod ng pintuan ng attic. Siguraduhin mong hindi makikita ni Vanessa. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Matapos ang ilang minuto, nakita ko sa screen ang pagpasok ni Mang Cardo sa attic. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata nang makita ang kalagayan ni Emma ay halata. Iniwan niya ang isang tray ng mainit na sinangag at pritong isda, ang paborito ni Emma. Nang makita ito ni Emma, hindi siya agad kumain. Tumingin siya sa paligid, nagtataka kung saan galing ang biyaya. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong ng isang munting pasasalamat. Ang unang subo niya ay naging mabilis. Tila isang batang matagal na pinagkaitan ng kalinga. Ang bawat nguya ay may kasamang luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa gitna ng aking opisina, hindi ko napigilan ang pagtulo ng sarili kong mga luha. Ang CEO na kinatatakutan ng marami, ang lalaking nagpapatakbo ng isang imperyo, ay nakaluhod ngayon sa harap ng isang screen, nagmamakaawa sa kawalan para sa kapatawaran ng isang batang anak. Gabi na nang makauwi ako. Pagbukas ko ng pinto, sasalubungin na naman ako ng nangiti ni Vanessa. Isang nangiting kasing puti ng yelo. Ngunit sa aking bulsa, mahigpit kong hawak ang isang maliit na tsokolating binili ko sa daan. Pagdaan ko sa tapat ng attic, dahan-dahan kong inilagay ang tsokolate sa ilalim ng pinto. Walang ingay, walang senyales. Alam kong bukas, paggising niya, makikita niya iyon. Isang maliit na paalala na hindi siya nag-iisa. Habang naglalakad ako patungo sa aming silid, nakita ko si Vanessa na nakaupo sa sofa, nagbabasa ng isang magazine. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng pagkasabik. David, mahal, may balita ako. May. Ang mga doktrina para sa paglipat ng shares ay handa na. Pipirmahan mo na ba bukas? Tumingin ako sa kanya. Ang aking muka ay naging kasing tigas ng bato. Oo, Vanessa. Pipirmahan ko na. Siguraduhin nating magiging maayos ang lahat bago ang araw na yon. Ang kanyang ngiti ay lumawak. Isang ngiting puno ng kasakiman. Hindi niya alam. Ang bawat pirma na ilalagay ko sa mga dokumentong yon ay ang magsisilbing tanikala na tuluyang magkukulong sa kanya sa sarili niyang mga kasinungalingan. Ang gutom ni Emma ay magiging apoy na susunog sa lahat ng itinayo ni Vanessa. Sa bawat araw na natitira, sisiguraduhin kong ang bawat sandali ng kanyang pagdurusa ay babayaran ng katapat na hustisya. Ang digmaan ay hindi pa tapos, Vanessa. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ang paghihiganti ng isang amang kinalimutan ng mundo, ngunit hinding-hindi na pababayaan ang kanyang anak. Ang bawat ilaw sa malaking hall ng hotel ay tila mga matang mapanuri, naghihintay sa bawat galaw namin. Ito ang gabi ng Carter Foundation Charity Gala. Isang gabi ng pagpapakitang tao kung saan ang bawat ngiti ay dumaan sa practice at ang bawat salita ay kinalkula. Sa tabi ko, suot ni Vanessa ang isang kulay gintong gown na tila kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Mukha siyang isang reyna. Marangal, mapagmahal, at tila walang bahid ng dumi. Ngunit sa likod ko, sa anino ng aming pagpasok, naroon si Emma. Sinadya ni Vanessa na bihisan si Emma ng isang lumang damit na may mantsa pa sa laylayan. Ang buhok ng bata ay hindi man lang maayos na naisuklay. Sa harap ng mga kamera at ng mga alta sosyedad ng Maynila, mukhang isang pabayang ama si David Carter. At si Emma naman ay mukhang isang batang matigas ang ulo at hindi marunong mag-ayos. Pasensya na kayo.
Bulong ni Vanessa sa isang grupo ng mga asawa ng mga negosyante habang nakahawak sa kanyang tiyan. Alam niyo naman ang hirap ng may stepchild. Ginawa ko na ang lahat. Binilhan ko siya ng bagong damit. Pero pinunit niya. Gusto raw niya ang luma dahil iyon ang gusto ng mama niya. Napakahirap talagang disiplinahin ang batang hindi mo sariling dugo. Narinig ko ang mga buntong hininga ng pakikiramay mula sa mga babae. Napakabait mo talaga, Vanessa. Napakaswerte ni David sa'yo. Bihira ang tumatanggap ng ganyang klaseng bata. Gusto kong sumabog. Gusto kong isigaw sa harap nilang lahat na si Vanessa mismo ang nagtago ng bagong damit ni Emma at pinilit ang bata na isuot ang basahang iyon. Pero nanatili akong kalmado. Inalalayan ko si Vanessa patungo sa entablado para sa kanyang talumpati. Nang magsimulang magsalita si Vanessa, dinala niya si Emma sa tabi niya. Ang isang kamay ni Vanessa ay nakayakap sa balikat ni Emma, tila isang mapagkalingang ina. Ngunit sa ilalim ng aming pwesto, nakita ko ang mahigpit na pagkurot ng kanyang mga kuko sa manipis na braso ng aking anak. Nakita ko ang panginginig ng labi ni Emma. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, ngunit nanatili siyang tahimik. Alam niyang kapag umimik siya, mas malubhang parusa ang naghihintay sa kanya pag-uwi. Ang pag-ibig ay hindi namimili ng dugo. Simula ni Vanessa sa kanyang talumpati, ang boses ay tila may kasamang luha. Kahit hindi ko tunay na anak si Emma, minamahal ko siya higit pa sa aking sarili. At ngayong darating na ang aming bagong baby, sisiguraduhin kong lalaki silang magkasama sa isang tahanang puno ng pag-asa. Nagpalakpakan ang lahat. Ang bawat palakpak ay tila isang sampal sa aking pagkatao. Habang nangyayari ito, nakita ko si Lola Rosa sa gilid ng hall. Hindi siya dapat narito, ngunit may dala siyang isang folder na nakatago sa ilalim ng kanyang uniforme. Nagtama ang aming paningin, tumango siya ng bahagya. Nang bumaba kami sa entablado, lumapit sa akin si Lola Rosa sa gitna ng siksikan ng mga tao. Nagkunwari siyang nag-aabot ng tissue, ngunit ang totoo ay inilagay niya ang folder sa aking kamay. "Sir, kailangan niyo itong makita." Bulong ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa takot. Ang mga utang ni Ma'am Vanessa sa mga ilegal na nagpapautang at ang mga resibo ng perang ipinapadala niya sa isang lalaki sa probinsya. Hindi na po kaya ng konsensya ko ang makitang naghihirap si Emma habang niloloko niya kayo. Mabilis kong itinago ang folder sa loob ng aking coat. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking telepono. Isang tawag mula sa isang pribadong laboratorio na binayaran ko ng palihim para suriin ang medical records ni Vanessa na nakuha ko sa kanyang bag. Lumayo ako ng kaunti sa ingay ng musika at tawanan. Sinagot ko ang tawag. "Mr. Carter, ito po ang head pathologist mula sa St. Jude's Clinic. Natapos na po namin ang cross-verification sa DNA sample at ultrasound records ni Mrs. Vanessa Carter." "Ano ang resulta?" tanong ko. Ang aking boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. "Sir, base sa records, ang pasyenteng si Vanessa Carter ay sumailalim sa isang tubal ligation 5 taon na ang nakalilipas. Imposible po siyang mabuntis at ang ultrasound na ipinapakita niya, iyon po ay record ng isang pasyenteng nagngangalang Elena, ang inyong dating secretary." Nabitawan ko ang aking hawak na baso ng alak. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng simula ng katapusan. Tumingin ako kay Vanessa na ngayon ay masayang nakikipagtawanan sa mga donor. Ang kanyang kamay ay nasa ibabaw pa rin ng kanyang patag na tiyan. Ang kabuuan ng kanyang kasinungalingan ay nakalatag na sa harap ko. Hindi lang siya mandaraya. Isa siyang halimaw na nagnakaw pati ng pagkakakilanlan ng ibang tao para lamang makuha ang aking kumpanya. Lalakad na sana ako patungo sa kanya nang biglang lumapit ang isa sa mga security guard ng hotel. May bulong ito na nagpatahimik sa aking paligid. "Sir David,
May isang lalaki po sa labas na nagpipilit pumasok. Sinasabi niyang siya ang tunay na asawa ni Vanessa at kailangan niya raw makuha ang sweldo niya para sa anak nilang nasa labas. Napatingin ako sa labas ng malaking salaming pinto. Doon, sa gitna ng ulan, nakita ko ang isang lalaking may magulong anyo. Hawak ang kamay ng isang batang lalaki na kamukhang kamukha ni Vanessa. Ang bagyo ay hindi na lang nasa labas. Nagsisimula na itong manira sa loob ng silid na ito. Ang bawat hakbang ko patungo sa labas ng ballroom ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang lamig ng gabi ay humahampas sa aking muka, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa aking mga ugat. Sa labas ng malalaking pinto ng hotel, sa ilalim ng umiiyak na langit, nakita ko ang isang anino na nakaraan na pilit ibinaon ni Vanessa. Ang lalaki ay mukhang pagod. Ang kanyang suot na jacket ay kupas at basa ng ulan. Ngunit ang batang lalaki na hawak niya, ang batang marahil ay 8 taong gulang pa lamang, ay may mga matang hindi ko pwedeng ipagkamali. Iyon ang mga mata ni Vanessa. Ang matalas at tila nangungusap na mga mata na dati ay hinangaan ko. Ngunit ngayon ay nagdudulot sa akin ng kilabot. Sino ka? Ang tanong ko. Ang boses ko ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tumingin sa akin ang lalaki. May halong takot at desperasyon sa kanyang mga mata. Ako si Marco, asawa ako ni Vanessa, o ang lalaking iniwan niya sa probinsya matapos niyang limasin ang huli naming pera. Sabi niya, magtatrabaho siya rito sa Manila para sa anak namin, pero nabalitaan ko na lang na nakapag-asawa na siya ng milyonaryo. Narinig ko ang mahinang hikbi ng batang lalaki. Nasaan po si Mama? Sabi ni Papa, makikita na namin si Mama. Parang may sumabog sa loob ng aking dibdib. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa matinding awa para sa batang ito na ginamit at kinalimutan ng sarili niyang ina. At mas higit pa roon, ang galit para kay Emma na dinaranas ang impyerno sa kamay ng babaeng ito habang may sarili pala siyang dugo na itinago sa dilim. Marco, makinig ka sa akin ng mabuti. Bulong ko. Ang aking boses ay puno ng awtoridad. Huwag kang gagawa ng ingay dito. Kung gusto mong makuha ang nararapat para sa anak mo, sumunod ka sa utos ko. Dalhin mo ang anak mo sa kotseng iyon. Bibigyan kayo ng tauhan ko ng matutuluyan at pagkain. Huwag kayong aalis hanggat hindi ko sinasabi. Kinuha ko ang aking pitaka at iniabot sa kanya ang lahat ng perang nandoon. Hindi ito bayad. Ito ay panimula ng kanyang kalayaan mula sa lason ni Vanessa. Pinanood ko silang sumakay sa kotse. Ang bata ay lumingon pa sa akin nang may pagtataka. Bumalik ako sa loob ng ballroom. Ang ingay ng mga tawanan at tunog ng mga kubyertos ay tila musika ng kamatayan para sa akin. Nakita ko si Vanessa, nakatayo sa gitna ng mga bisita, hawak ang isang baso ng apple juice. Nagpapanggap pa ring buntis at maselan. Lumapit ako sa kanya. Isang ngiting pilit ang suot ko sa aking mga labi. Mahal, ayos ka lang ba? Tanong niya. Ang boses ay kasing tamis ng asukal. Bakit ka lumabas? Kanina ka pa hinahanap ni Senator. May inayos lang akong maliit na problema sa labas, Vanessa. Sagot ko, habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang braso. Isang tao na nagsasabing galing siya sa nakaraan mo. May kilala ka bang Marco? Nakita ko ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang baso sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Sapat na para tumapon ng ilang patak ng likido sa kanyang gintong gown. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang naglaho, pinalitan ng isang maputlang anyo ng takot. Ma'am Marco? Wala akong kilalang ganoong pangalan, David. Baka kung sinong impostor lang yon na gustong humingi ng pera. Mabilis niyang sagot. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Sabi ko na nga ba? Bulong ko. Mas inilapit ko ang aking mukha sa kanyang tenga. Sabi ko sa kanya, imposible ang sinasabi niya
Dahil ang asawa ko ay isang anghel at ang asawa ko ay buntis. 'Di ba? Hindi siya nakaimik. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Alam kong nararamdaman na niya ang paghigpit ng bitag. Sa sandaling iyon, nakita ko si Emma na nakatayo malapit sa buffet table, mag-isa at mukhang pagod na pagod. Ang kontras ng aking anak na nagdurusa at ng batang lalaki sa labas na itinapon ay naging sapat na dahilan para tapusin ko ang larong ito ng walang awa. Vanessa, may sorpresa ako sa iyo mamaya sa bahay. Sabi ko ng may malamig na ngiti. Isang regalo na hinding-hindi mo makakalimutan. Pero sa ngayon, ituloy natin ang party. Pagkatapos ng lahat, gabi ito ng pagkakawanggawa. Hindi ba? Hinihila ko siya patungo sa gitna ng hall para sa isang sayaw. Habang umiikot kami sa ilalim ng mga ilaw, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat nota ng musika ay tila isang bilang ng mga segundo bago ang kanyang ganap na pagbagsak. Ngunit ang hindi niya alam, ang sorpresa ko ay hindi lang tungkol kay Marco. Sa loob ng aking bulsa, naroon ang dokumento mula sa bangko. Ang ebidensya na ang lahat ng perang inilaan ko para sa nursery ng aming baby ay inilipat na pala niya sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ng kanyang kapatid na hindi ko kailanman nakilala. David, parang masama ang pakiramdam ko. Gusto ko nang umuwi. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Huwag kang mag-alala, Vanessa. Sagot ko habang masinalikan ko siya sa noo sa harap ng lahat. Pauwi na tayo. At doon mo malalaman kung ano ang tunay na ibig sabihin ng karma. Tumitig ako sa kawalan. Sa madilim na bintana ng ballroom, ang bagyong nagsimula sa labas ay papasok na sa aming tahanan. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, si Emma ang magiging ligtas at si Vanessa ang maiiwang mag-isa sa gitna ng baha. Ang katahimikan sa loob ng aming sasakyan habang pauwi ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Tanging ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong ng kotse ang naririnig, isang ritmo ng nagbabadyang gulo. Sa tabi ko, si Vanessa ay nakatitig sa labas ng bintana. Ang kanyang mga daliri ay hindi tumitigil sa paglaro sa kanyang mamahalin na clutch bag. Alam kong sa likod ng kanyang magandang mukha, ang kanyang isip ay parang isang dagat na may naglalakihang alon. Sinusubukang humanap ng paraan kung paano makakatakas sa bitag na hindi pa niya lubos na nakikita. Mahal, parang napakatahimik mo yata. Bulong niya, ang boses ay pilit na nilalabanan ang panginginig. Dahil ba sa impostor na yon sa labas ng hotel? Huwag mo na siyang isipin, David. Maraming tao ang naiinggit sa tagumpay natin. Hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko ang pagmamaneho hanggang sa makarating kami sa mansyon. Pagpasok namin, ang lahat ng ilaw ay nakapatay, maliban sa isang maliit na lampara sa sala. Doon, nakita ko si Emma na nakaupo sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Nang makita niya kami, agad siyang tumayo ng may takot sa kanyang mga mata, tila handa nang tumakbo pabalik sa atik. Emma, anak, tawag ko. Ang boses ko ay malambot, ngunit may paninindigan. Huwag kang aalis. May inihanda akong espesyal na hapunan para sa ating tatlo. Kasama ang iyong tita Vanessa. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Vanessa. Hapunan? Pero David, gabi na at pagod na ako. Ang baby sa tiyan ko. Ang baby, Vanessa. Lagi nating iniisip ang baby. Putol ko sa kanyang sasabihin habang dahan-dahan kong tinatanggal ang aking coat. Kaya nga espesyal ang hapunang ito. Gusto kong ipagdiwang ang katotohanan. Dinala ko sila sa dining area. Doon, ang mesa ay puno ng mga masasarap na pagkain. Mga pagkaing madalas ay ipinagkakait ni Vanessa kay Emma. May mainit na sinigang, pritong isda, at ang paboritong lechon ni Vanessa. Ngunit sa gitna ng mesa, may isang plato na natatakpan ng puting tela. Pinaupo ko si Emma sa tabi ko. Sa ilalim ng mesa,
Naramdaman ko ang maliit niyang kamay na humawak sa aking hita. Nanginginig sa kaba. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Isang tahimik na pangako na sa gabing ito, tapos na ang kanyang pagdurusa. Kain na tayo, sabi ko nang may malamig na ngiti. Nagsimulang kumain si Vanessa, ngunit bawat subo niya ay tila may kasamang bara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa plato na nakatakip. Ang tensyon sa hangin ay kasing talim ng mga kutsilyong nakalatag sa mesa. Vanessa, naalala mo ba noong sinabi mo sa akin na gagawin mo ang lahat para sa pamilyang ito? Tanong ko, habang dahan-dahang humihigop ng sabaw, na ang utang na loob ko sa'yo ay hindi ko mababayaran dahil tinanggap mo si Emma? Oo naman, mahal. At ginagawa ko pa rin yon hanggang ngayon. Sagot niya, pilit na pinapanatili ang kanyang maskara. Ganun ba? Kaya pala ang nursery na inihahanda mo ay para sa isang batang lalaki na 8 taong gulang na? Sa sandaling iyon, ang kutsarang hawak ni Vanessa ay bumagsak sa kanyang plato, lumikha ng isang matunog na kalansing na bumasag sa katahimikan. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakaupo sa harap ko. Anong sinasabi mo, David? Baka nalilito ka lang dahil sa pagod. Utal niyang sagot. Dahan-dahan kong inabot ang plato na nakatakpan ng puting tela. Inalis ko ang takip. Hindi pagkain ang nandoon. Sa ibabaw ng porselana ay nakapatong ang isang piraso ng ultrasound record. Ang record ni Elena na ninakaw niya. At sa tabi nito ay ang litrato ni Marco at ng kanyang anak na lalaki na kinuha ko sa labas ng hotel. Ito ba ang baby na sinasabi mo, Vanessa? Ang baby na 5 taon na ang nakalilipas ay hindi mo na kayang magkaroon dahil sa operasyon mo? Ang boses ko ay tila bulong ng isang demonyo sa kanyang pandinig. Ito ba ang pamilyang pinoprotektahan mo? Ang pamilyang balak mong buhayin gamit ang perang ninanakaw mo sa kumpanya ko? Biglang tumayo si Vanessa. Ang kanyang upuan ay kumaladkad sa sahig ng marahas. Kasalanan mo ito. Kung hindi mo ako pinabayaan, hindi ko gagawin ito. Ginawa ko lang ito para sa anak ko. Isang ina rin ako, David. Isang ina? Tumayo rin ako. Ang galit ko ay hindi na mapigilan. Isang ina na hinahayaang magutom ang anak ng ibang tao. Isang ina na nagpapakasasa sa karangyaan habang ang sariling anak ay itinatago sa dilim. Huwag mong gamitin ang salitang ina, Vanessa. Dahil sa ginawa mo kay Emma, wala kang karapatang tawaging tao. Napaiyak si Emma sa tabi ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng katotohanang naririnig niya. Lumapit si Vanessa sa akin, akmang luluhod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng kasakaman. Mahal, makinig ka. Maaari nating ayusin ito. Mahal kita, David. Ang baby sa tiyan ko. Baka nagkamali lang ang laboratorio. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ang pinto ng dining room. Pumasok si Marco. Hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang bata ay tumakbo patungo kay Vanessa. Umiiyak at tinatawag siyang mama. Mama, bakit ayaw mo kaming papasukin? Sabi ni Papa, dito na tayo titira. Ang sigaw ng bata ay tila isang huling hatol na bumutas sa puso ng lahat ng kasinungalingan ni Vanessa. Nanigas si Vanessa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang lihim, ang kanyang nakaraan, at ang kanyang kasamaan ay nakalantad na sa harap ng lahat. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa dumugo ito, ngunit wala nang makakapagligtas sa kanya ngayon. Tapos na ang palabas, Vanessa? Sabi ko, habang inaalalayan kong makatayo si Emma. Hindi na ang mansyong ito ang susunod mong pupuntahan. Pananagutan mo na ang lahat ng ginawa mo. Sa isang iglap, biglang hinablot ni Vanessa ang isang matalim na bagay mula sa mesa. Nagbago ang kanyang mga mata, ligaw at puno ng desperasyon. Itinaas niya ito sa harap ng sarili niya.
Parang babala sa lahat. Huwag kayong lalapit. Sigaw niya. Kung hindi ninyo ako hahayaang umalis dala ang pera, gagawa ako ng bagay na pagsisisihan ninyong lahat. Napatigil ang buong silid. Walang gumalaw. Habang ang tensyon ay biglang bumigat sa hangin. David, ayaw mong magkaroon ng bangkay sa bahay mo, di ba? Napatigil ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Vanessa at ang mahinang iyak ni Emma. Isang maling galaw at ang gabing ito ng paniningil ay magtatapos sa isang malagim na trahedya. Huwag mong dungisan ang bahay na ito ng marumi mong dugo, Vanessa. Ibaba mo ang kutsilyong yan. Ang aking boses ay naging kasing lamig ng semento, walang bahid ng takot, tanging matinding pagkasuklam. Tiningnan ko ang kanyang nanginginig na kamay. Ang matalas na dulo ng kutsilyo ay nakadiit sa kanyang leeg. Ngunit kahit sa gitna ng kanyang desperasyon, nakita ko sa kanyang mga mata na mas mahalaga pa rin sa kanya ang pera kaysa sa sarili niyang buhay. Ang bawat paghinga niya ay mabilis, tila isang hayop na nasukol sa isang madilim na sulok. Sa likuran ko, naramdaman ko ang panginginig ni Emma. Naramdaman ko ang mainit niyang luha na bumabasa sa aking polo habang mahigpit siyang nakayakap sa aking baywang. Ito ang huling bagay na gusto kong makita ng aking anak. Ang karahasan at ang kabaliwan ng babaeng nagpanggap na kanyang ina. Pera lang ba talaga, Vanessa? Pera lang ba ang tanging dahilan kung bakit mo sinira ang buhay naming lahat? Tanong ko habang dahan-dahan akong humahakbang patungo sa kanya. Tingnan mo ang anak mo. Tingnan mo ang batang lalaking iyan na ilang taon mong pinabayaan sa probinsya. Natatakot siya sa'yo. Hindi kanya nakikilala bilang ina. Nakikilala kanya bilang isang halimaw. Tumigil ka! Pagsusumamo niya, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng hikbi. Hindi mo alam ang hirap na dinanas ko. Ginawa ko ito para magkaroon kami ng magandang buhay, para hindi siya lumaking kasing hirap ng mga daga sa kalsada. Mama, bakit mo po hawak yan? Ang mahinang boses ng kanyang anak na lalaki ay bumasag sa tensyon ng silid. Ang bata ay nakatayo sa tabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at takot. Ang boses na yon, na puno ng inosenteng pagmamahal, ay tila isang malakas na sampal na tumama sa natitirang katinoan ni Vanessa. Nakita ko ang pagluwag ng hawak ni Vanessa sa kutsilyo. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at sa isang saglit, nakita ko ang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat kasinungalingan, bawat pagtataksil, at bawat sakripisyong ginawa niya para sa kasakiman ay tila naging isang malaking pabigat na hindi na niya kayang pasanin. Dahan-dahan niyang binitawan ang kutsilyo. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa sahig ay tila isang hudyat ng kanyang pagsuko. Napaluhod siya sa sahig, humagulgol ng isang iyak na hindi ko alam kung mula ba sa pagsisisi o mula sa galit dahil natalo siya sa sarili niyang laro. Tapos na, Vanessa, sabi ko habang sumenyas ako sa mga security guard at sa mga pulis na kanina pa naghihintay sa labas ng pintuan. Pumasok ang mga awtoridad. Walang ingay, walang gulo. Dahan-dahan nilang pinaligiran si Vanessa. Nang hawakan siya ng isang pulis para pusasan, tumingin siya sa akin. Isang tingin na puno ng puot. Akala mo ba nanalo ka na, David? Bulong niya habang kinakaladkad siya palabas. Nakuha ko na ang data ng kumpanya mo. Naipadala ko na kay Marco ang lahat bago pa tayo makauwi rito. Kahit mabulok ako sa kulungan, sisiguraduhin kong wala kang babalikang imperyo. Napatigil ako. Tiningnan ko si Marco, na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa akin ng diretso. Ang aking puso ay muling kinabahan. Nagtagumpay ba siya? Nagtagumpay ba siyang sirain ang aking pinaghirapan kahit sa huling sandali? Ngunit bago ko pa man maitanong iyon, lumapit sa akin si Lola Rosa. Hawak ang isang maliit na memory drive. Sir, bago pa man niya maipadala ang kahit ano, pinalitan ko na po ang mga files sa laptop niyo. Bulong ng matanda.
Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Tinulungan po ako ni Ma'am Elena. Ang naipadala niya ay mga pekeng data na walang halaga. Ligtas po ang kumpanya niyo. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa aking mga labi. Niyakap ko ng mahigpit si Emma. Ang bawat tinik sa aking dibdib ay tila isa-isang nabunot. Sa labas, narinig ko ang sirena ng pulis na dahan-dahang lumalayo, kasama ang babaeng sumira sa aming katahimikan. Ngunit sa gitna ng aking kaluwagan, isang tanong ang nanatili sa aking isipan habang nakatingin ako sa umiiyak na anak ni Vanessa na ngayon ay yakap-yakap ni Marco. Ano ang mangyayari sa batang ito? At paano ko bubuuin ang tiwala ni Emma na tuluyan ng nawasak ng gabing ito? Ang aming tahanan ay malaya na, ngunit ang mga sugat sa aming puso ay nananatiling bukas at sariwa. Napakatahimik na ng bahay, pero bakit tila naririnig ko pa rin ang boses niya? Ang bawat sulok ng mansyong ito, na dati ay simbolo ng aking tagumpay, ay tila naging isang malaking libingan ng mga lihim at panlilinlang. Wala na ang amoy ng kanyang mamahaling pabango. Wala na ang kanyang mapagpanggap na halakhak. Ngunit ang bigat sa aking dibdib ay hindi pa rin nawawala. Sa labas, ang bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip, nagbibigay ng kulay sa langit na tila pagod na pagod sa nagdaang bagyo. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Pinapanood ko ang mga tauhan ng kumpanya at ang aking mga abogado na nag-aayos ng mga dokumentong iniwan ni Vanessa. Ang bawat pirma niya, ang bawat transaksyong ginawa niya sa ilalim ng aking pangalan ay isa-isang binubura at itinatama. Sir David, tapos na po ang investigasyon sa kumpanya, ulat ng aking abogado. Dahil sa tulong ni Elena at sa mga ebidensyang nakuha ni Lola Rosa, malinis na po ang pangalan niyo. Si Vanessa naman ay nahaharap sa patong-patong na kaso, industrial espionage, falsification of documents, child abuse at fraud. Hindi na siya makakalabas ng rehas sa loob ng napakahabang panahon. Tumango ako ng bahagya. Ang hustisya ay nasa kamay ko na, ngunit bakit wala ang tamis ng tagumpay? Marahil dahil ang presyong ibinayad namin ni Emma ay hindi matatumbasan ng anumang sentensya ng hukuman. Lumapit ako kay Marco na nakaupo sa isang silya malapit sa pintuan. Hawak-hawak pa rin niya ang kanyang anak na si Leo. Ang bata ay nakatulog na sa kanyang kandungan, pagod sa mga pangyayaring hindi niya dapat nalaman sa murang edad. Anong balak mo, Marco? Tanong ko. Babalik na kami sa probinsya, Sir David. Sagot niya, ang boses ay puno ng hiya. Pasensya na po sa lahat ng gulo. Hindi ko akalain na ganito kalala ang ginawa ni Vanessa. Gusto ko lang namang bigyan ng maayos na pamilya ang anak ko. Tiningnan ko ang batang si Leo. Inosente, walang alam. Biktima rin ng sarili niyang ina. Kinuha ko ang aking tseke at nagsulat ng isang halaga na sapat para makapagsimula sila ng bagong buhay. Isang maliit na negosyo at pag-aaral para sa bata. Para kay Leo ito. Hindi para sa'yo, sabi ko habang iniabot ang papel. Huwag mo nang hahayaang maging biktima siya ng nakaraan. Palakihin mo siyang may dangal, Marco. Iyan ang tanging paraan para makabawi ka sa lahat. Nang makaalis sila, dahan-dahan akong umakyat sa atik. Hindi ko nahahayaang matulog si Emma sa madilim na silid na yon. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakaupo sa tapat ng bintana. Pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Tila ang lahat ng sakit ay naubos na kagabi. Emma, anak, tawag ko. Lumingon siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang maliit na ngiti. Isang nangiting hindi pilit, kundi puno ng pag-asa. Papa, wala na po ba si Tita Vanessa? Wala na, anak. Hindi na siya babalik. Hinding-hindi na niya tayo masasaktan muli. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ang kanyang maliliit na kamay. Aalis na tayo sa bahay na ito, Emma. Lilipat tayo sa lumang bahay ni mama mo sa Batangas. Doon tayo magsisimulang muli. Gusto mo ba yon? Nangibabaw ang kislap sa kanyang mga mata.
Gusto ko po, Papa. Gusto ko pong makakita ng dagat. Gusto ko pong makalanghap ng sariwang hangin na walang amoy ng lungkot. Niyakap ko siya ng mahigpit. Doon ko naramdaman ang tunay na tagumpay. Ang bawat barya, ang bawat posisyon sa kumpanya, ang lahat ng yaman ko ay walang halaga. Kumpara sa pakiramdam na yakap ko ang aking anak nang walang takot. Bago kami lumabas ng mansyon, huminto ako sa tapat ng larawan ng aking yumaong asawa na si Sarah. Tila nakita ko ang kanyang mga mata na nagpapasalamat sa akin. Patawad, Sarah, kung natagalan bago ko nahanap ang daan, pabalik sa kanya. Pero pangako, hinding-hindi ko na siya bibitawan muli. Iniwan namin ang mansyon na dala lamang ang ilang mahahalagang gamit. Habang umaandar ang sasakyan palayo, tinanaw ko ang malaking gate na dahan-dahang nagsasara. Ang imperyong itinayo ko sa gitna ng kasinungalingan ay gumuho na, ngunit sa ibabaw ng mga guhong iyon, isang bagong buhay ang nagsisimulang sumibol. Ang bawat kilometrong nilalakbay namin palayo sa Maynila ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena sa aking leeg. Tumingin ako sa rearview mirror at nakita ko si Emma na mahimbing na nakatulog, yakap ang kanyang paboritong manika. Sa wakas, ang aking munting prinsesa ay malaya na. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isang maliit na alalahanin. Ang mga kasong isinampa namin kay Vanessa ay matagalang proseso. At alam ko, ang isang babaeng katulad niya ay gagawin ang lahat para makahanap ng butas sa batas. Kakailanganin ko pang manatiling alerto. Pero sa ngayon, ang tanging mahalaga ay ang katahimikang kasama ko sa loob ng sasakyang ito. Magsisimula tayong muli, Emma. Bulong ko sa hangin. At sa pagkakataong ito, walang kahit na sino ang makakapigil sa atin. Ang amoy ng alat ng dagat at ang sariwang simoy ng hangin ang unang bumati sa amin nang marating namin ang lumang bahay sa Batangas. Malayo ito sa ingay ng syudad, malayo sa mga matang mapanghusga, at higit sa lahat, malayo sa mga pader na naging saksi sa paghihirap ni Emma. Ang bahay na ito ay gawa sa matibay na nara at may malalaking bintanang kapis na kahit luma na at puno ng alikabok ay nagpapadama pa rin ng init ng isang tunay na tahanan. Ito ang bahay kung saan lumaki si Sarah. Dito ko siya unang nakita at dito rin namin pinangarap na palakihin si Emma bago kami nilamon ng ambisyon at ng huwad na kinang ng Maynila. Papa, amoy dagat po. Bulong ni Emma habang dahan-dahang bumababa ng sasakyan. Nakikita ko ang bahagyang pag-angat ng kanyang mga balikat. Tila dahan-dahang tinatanggal ang mabigat na pasang binuhat niya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakatingin sa sahig dahil sa takot, ay nakatitig na ngayon sa asul na abot-tanaw kung saan humahalik ang langit sa dagat. Oo, anak. At simula ngayon, ito na ang palaruan mo. Wala nang atik. Wala nang madidilim na sulok. Sabi ko habang binubuksan ang malaking pinto ng bahay. Hindi naging madali ang unang ilang araw. Ang bawat sulok ay kailangang linisin. Pero sa halip na iutos ito sa mga katulong, pinili kong gawin ito kasama si Emma. Gusto kong makita niya na ang paggawa ng gawaing bahay ay hindi isang parusa, kundi isang paraan ng pag-aalaga sa sariling tahanan. Magkasama kaming nagpunas ng mga bintana, nag-alis ng mga agiw, at nagtanim ng mga bagong halaman sa hardin. Isang hapon, habang nagluluto ako ng sinigang sa hipon, ang paboritong ulam ni Sarah, ay nakita ko si Emma na nakaupo sa kusina. Tahimik na pinapanood ang bawat galaw ko. Walang kaba sa kanyang mukha. Wala ang panginginig ng mga kamay na dati ay nakikita ko tuwing oras ng pagkain. Emma, gusto mo bang tumulong sa paghihiwa ng labanos? Tanong ko. Nag-alinlangan siya ng sandali, tila naalala ang nangyari sa asul na vase. Hindi ko po ba mababasag ang mga gamit, Papa? Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang maliit na kamay.
Kahit mabasag mo pa ang lahat ng plato dito, Emma, hindi kita papagalitan. Ang mga gamit ay napapalitan, pero ang loob mo, iyon ang pinakamahalaga sa akin. Halika, tuturuan kita. Sa gabing iyon, kumain kaming dalawa sa gitna ng maliit na mesa. Walang mamahaling chandelier, tila tunog lamang ng mga alon sa dalampasigan ng aming musika. Pinanood ko ang aking anak na kumakain ng may gana. Ang bawat subo niya ay hindi na minamadali. Ang bawat paglunok niya ay wala ng takot na baka ito na ang huling pagkain niya sa loob ng ilang araw. Papa, masarap po pala ang luto niyo, sabi niya habang pinupunasan ng kanyang bibig. Isang tunay at matamis na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting naging dahilan upang mangilid ang luha sa aking mga mata. Salamat, Emma. Sa susunod, kahit anong gusto mong kainin, sabihin mo lang kay Papa. Nang mag-uumaga na, lumabas ako sa balkonahe. Nakita ko ang unang silahis ng araw na dahan-dahang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Ang kadiliman ng aming kahapon ay tila dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng bagong simula. Naisip ko si Vanessa. Ayon sa balita mula sa aking abogado, nagsimula na ang kanyang paglilitis. Ang kanyang mga dating kasabwat ay isa-isa nang nagsasalita laban sa kanya. Mabulok man siya sa rehas, alam kong ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa kanya, kundi ang makita ang aking anak na muling nabubuhay at nagtitiwala sa mundo. Biglang lumabas si Emma sa balkonahe, dala ang isang lumang drawing na nakita niya sa loob ng isang kahon. Ito ay drawing namin ni Sarah noong kami ay bago pa lamang mag-asawa. Papa, tingnan niyo po. Masaya po si Mama rito, di ba? Oo, anak, napakasaya niya at sigurado ako, masaya rin siya ngayon dahil nakikita niyang ligtas ka na. Niyakap ko si Emma habang sabay naming pinanood ang pag-akyat ng araw. Ang aming paglalakbay patungo sa paghilom ay mahaba pa. At alam kong may mga gabi pa ring darating na babalik ang mga bangungot. Pero sa ilalim ng langit ng Batangas, alam kong hindi na kami mag-iisa. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang paghigpit ng yakap ni Emma. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Isang pakiramdam na matagal nang ninakaw sa amin. Ngunit habang kami ay nakatayo doon, napansin ko ang isang puting sobre na nakaipit sa ilalim ng aming gate. Wala itong pangalan ng nagpadala. Dahan-dahan akong bumaba para kunin ito. Pagbukas ko, isang maikling sulat ang nakasulat sa loob. Huwag kayong masyadong magpakampante, David. Hindi pa tapos ang lahat. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking pakiramdam. Sino ang taong ito? At hanggang kailan kami kailangang tumakbo mula sa mga anino ng nakaraan ni Vanessa? Akala ko ay tuluyan na kaming nakatakas sa kuko ng kasamaan, ngunit ang multo ng nakaraan ay hindi basta-basta lumilisan hanggat hindi nito nauubos ang natitira mong lakas. Hawak ko ang puting sobre. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa aking batok. Tumingin ako sa dalampasigan kung saan masayang nagtatampisaw si Emma sa mababaw na tubig. Ang kanyang halakhak, na dati ay isang pangarap lamang, ay humahalo sa himig ng mga alon. Handa ba akong hayaang muling mabura ang nangiting iyan? Hindi na ako ang mahinang David na nagbubulag-bulagan. Hindi na ako ang amang mas inuuna ang trabaho kaysa sa kaligtasan ng kanyang anak. Dinala ko ang sulat sa loob ng aking opisina at agad na tinawagan ng aking abogado at si Elena. Nalaman ko ang katotohanan. Si Vanessa, sa tulong ng kanyang mga huling koneksyon, ay sinusubukang baligtarin ang kaso. Binabayaran nila ang ilang saksi para palabasin na ako ay isang abusadong ama at ang kalagayan ni Emma noon ay kasalanan ko, hindi sa kanya. Gagamitin nila ang unfitness ko bilang sandata para makalabas siya ng kulungan at makuha ang bahagi ng aking ari-arian. Hindi ko hahayaan, Elena. Sabi ko sa telepono, ang aking boses ay puno ng pait.
Hinding-hindi ko nahahayaang hawakan niya kahit ang anino ng anak ko. Nang hapong iyon, habang nakaupo kami ni Emma sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nagpasya akong kausapin siya ng tapat. Hindi ko na siya pwedeng ituring na isang bata lamang na walang alam. Ang kanyang katatagan ang nagligtas sa amin at ang kanyang katotohanan ang tatapos sa laban na ito. Emma, anak, simula ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Kailangan ni Papa ang tulong mo. May mga masasamang tao na nagsisinungaling tungkol sa atin. Gusto nilang sabihin na hindi tayo masaya rito. Handa ka bang sabihin sa mga hukom ang tunay na nangyari? Tumingin sa akin si Emma. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. May isang uri ng lalim at tapang doon na tila nabuo mula sa mga gabing mag-isa siya sa atik. Opo, Papa. Malinaw niyang sagot. Gusto ko pong malaman nila na ikaw ang nagligtas sa akin. Gusto ko pong sabihin na dito sa Batangas, hindi na ako natatakot matulog. Handa na po akong harapin siya, Papa, para hindi na po siya makapanakit ng ibang bata. Dumating ang araw ng huling paglilitis sa Maynila. Hindi ko dinala si Emma sa loob ng korte para makita si Vanessa. Ngunit ang kanyang salaysay ay kinuha sa pamamagitan ng isang video recording kasama ang mga social workers. Pinanood ko si Vanessa sa loob ng courtroom. Wala na ang kanyang gintong gown at mamahaling alahas. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng puot at kawalang pagsisisi. Nang i-play ang video ni Emma, tumahimik ang buong silid. Dinig na dinig ang bawat hikbi ng mga taong nakikinig habang ikinukwento ng aking anak ang pagkagutom, ang pagkakulong sa atik, at ang bawat kurot na tinanggap niya. Pero ang pinakatumatak ay ang huling sinabi ni Emma, "Patawad po, Tita Vanessa, kung hindi po ako naging sapat para mahalin niyo. Pero salamat po, dahil tinuruan niyo akong mas mahalin ang papa ko." Nakita ko ang pagyuko ni Vanessa. Ang kanyang mga balikat ay nanginig. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil alam niyang wala na siyang takas. Ang bawat ebidensya, ang video mula sa mga lihim na kamera, ang testimonya ni Elena, ang mga record ng bangko, at ang boses ni Emma ay tila mga pako na tuluyang nagsara sa kanyang kabaong ng kasamaan. Hinatulan ng hukumang ito si Vanessa Carter ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang parole. Ang hatol ng hukom ay umaling-awngaw sa buong silid kasing lakas ng isang malakas na kulog. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Wala akong naramdamang tuwa sa kanyang pagkakakulong. Tanging isang malalim na kapayapaan na sa wakas. Tapos na ang giyera. Paglabas ko ng korte, sinalubong ako ng liwanag ng araw. Umuwi ako sa Batangas ng gabing iyon. Natagpuan ko si Emma na naghihintay sa akin sa balkonahe. Lumapit ako sa kanya at kinuha ang sulat na natanggap ko nung isang araw. Ang sulat na nagbabanta sa amin. Sa harap ni Emma, kinuha ko ang aking lighter at sinilaban ng papel. Pinanood namin ang unti-unting paglamon ng apoy sa mga salita ng takot. Ang bawat abo na tinatangay ng hangin patungo sa dagat ay simbolo ng aming ganap na paglaya. Wala nang anino. Wala nang lihim. "Papa, tapos na po ba?" Tanong ni Emma habang nakasandal ang kanyang ulo sa aking balikat. "Tapos na, anak. Malaya na tayo." Niyakap ko siya ng mahigpit habang pinapanood namin ang mga bituin sa langit. Ang aming imperyo ay hindi nagawa sa teknolohiya o pera, kundi sa pagtitiwala at pagmamahal na dumaan sa apoy at nanatiling buo. Sa gitna ng katahimikan, isang munting kaisipan ang naglaro sa aking isipan. Ang bawat sugat ay nagiiwan ng pilat, ngunit ang mga pilat na ito ang nagpapaalala sa amin na kami ay lumaban at nanalo. Ngunit sa likod ng aming tagumpay, may isang huling sorpresa na naghihintay sa amin sa loob ng bahay. Isang bagay na iniwan ni Sarah, maraming taon na ang nakalilipas na ngayon lamang namin matutuklasan. Lumipas ang 3 taon na,
Tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig. Tinatangay ang lahat ng dumi at pait ng aming nakaraan. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bahay sa Batangas. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagkukulay kahel at lila sa buong karagatan. Hindi na amoy amag o alikabok ang aking paligid. Ngayon, ang hangin ay puno ng bango ng mga bulaklak na sampagwita. Ang paboritong bulaklak ni Sarah na muling namumukadkad sa aming hardin. Sa loob ng 3 taon na yon, maraming nagbago. Hindi na ako ang CEO na nakatali sa kanyang telepono at mga graphs ng kita. Bagaman pinapatakbo ko pa rin ang kumpanya, ginagawa ko na ito mula rito sa probinsya. Binabalanse ang oras sa pagitan ng mga video meetings at ng pagtulong kay Emma sa kanyang mga proyekto sa paaralan. Ang aking yaman ay hindi na lamang para sa amin. Itinayo ko ang Sarah's Haven, isang shelter para sa mga batang biktima ng pang-aabuso, kung saan si Elena ang nagsisilbing head administrator. Doon, ang bawat bata ay nakakakuha ng kalinga na ipinagkait kay Emma noon. Narinig ko ang masayang pagtawa mula sa loob ng bahay. Lumabas si Emma, bitbit ang kanyang huling painting para sa kanyang art exhibition sa susunod na buwan. 13 taong gulang na siya ngayon, matangkad, malusog, at may mga matang nagniningning sa talino at saya. Ang painting niya ay isang larawan ng 3 tao na magkakahawak kamay sa dalampasigan. Isang lalaki, isang bata, at isang anino ng isang babaeng nakangiti sa itaas. Papa, tingnan niyo po. Tapos na po ang huling haplos, sabi niya ng may pagmamalaki. Niyakap ko siya ng mahigpit. Napakaganda, Emma. Sigurado akong tuwang-tuwa ang mama mo. Tinanong ko ang aking sarili. Napatawad ko na ba si Vanessa? 1 buwan na ang nakalilipas, binisita ko siya sa kulungan. Nakita ko ang isang babaeng wala ng bakas ng kagandahan. Maputla, may mga uban na ang buhok, at mag-isa. Wala nang bumibisita sa kanya. Maging si Marco at ang kanyang anak ay tuluyan ng nanirahan sa malayong probinsya at nagsimula ng bagong buhay. Sa sandaling iyon, wala akong naramdamang galit. Ang kapatawarang ibinigay ko ay hindi para sa kanya, kundi para sa aking sariling kaluluwa. Ang mapatawad ang aking sarili sa pagiging bulag noon ang naging huling susi ng aking paglaya. Bago kami pumasok sa loob para sa hapunan, binalikan namin ang maliit na kahon ng narra na natuklasan namin sa ilalim ng sahig ng lumang kwarto ni Sarah. Ang sorpresa na binanggit ko noon. Sa loob nito ay may isang sulat at isang lumang tape recorder. Pinindot ko ang play. David, Emma, kung naririnig niyo ito, ibig sabihin ay nasa tamang lugar na kayo. Ang boses ni Sarah ay tila isang mainit na yakap mula sa kabilang buhay. David, huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga pagkukulang mo. Ang mahalaga ay ang pagbalik mo. Emma, anak, ikaw ang aking pinakamagandang tula. Maging matapang ka dahil ang pag-ibig ng papa mo ang magiging kalasag mo habang buhay. Mahal na mahal ko kayo. Nagkatinginan kami ni Emma. Ang aming mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Ang bawat salita ni Sarah ay tila isang basbas na tuluyang naghilom sa lahat ng aming sugat. Sa wakas, ang aming tahanan ay hindi na lamang 4 na pader at isang bubong. Ito ay isang damdamin na hinding-hindi na muling mabubuwag ng anumang bagyo. Papa, kain na po tayo, anyaya ni Emma habang inaayos ang mesa. Kain na tayo, anak, sagot ko habang pinapatay ang huling ilaw sa balkonahe. Habang naglalakad kami patungo sa kusina, alam ko na ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako. Ang kwento ng aming pagdurusa ay natapos na, at ang kabanata ng aming tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat tibok ng aming puso, naroon ang pasasalamat, sa katarungan, sa pag-asa, at sa pagmamahal na muling nabuhay mula sa mga guho ng nakaraan. Ang gabi ay tahimik, ang mga bituin ay nagniningning,
at sa aming puso. Sa wakas, ay may kapayapaan.